Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. So meron tayong uling pag-uusapan. Ito ay pinasa sa akin, no? Ito ay tungkol dun sa grupo ng estudyante na gumawa ng ng video dun sa loob ng isang ah, parang coffee shop. So, basahin nga natin tong caption. Sabi ganun, respect is free, yet it's what small businesses often struggle to receive. Reading the Hako Cafe's post truly broke my heart. As someone who understands the value of hard work, I can only imagine how disheartening it must have been for them to experience something like that. They built their space not just to sell coffee, but to create warmth, a place where people could pause, connect, and breathe amidst life's chaos. But that day, their safe corner was turned into a chaotic set without even the courtesy of permission. So, ano man, ano to? Kaya basahin nga natin mismong post. So, ito yung nangyari, no? I just hope people become more mindful and considerate toward small cafe businesses like ours. So, English to, no? Papapasabak tayo. Sabi gano'n, last Sunday daw, around 3:50 PM, may grupo ng mga estudyante na bumisita sa Hako Cafe. Pagdating daw nila, nagtanong sila, no, tinatagalog ko na lang, doon sa mga staff nila, yung mga OJT doon. Kung pwede daw silang kumuha ng video, 'di ba? Yung mga konting video lang. Siyempre, normal naman 'yan eh. Sabi gano'n dito, believing to be a simple vlog. Kasi may mga gumagawa naman talaga niyan, 'di ba? Yung i-re-review yung cafe or alam mo 'yon, yung parang sa personal space mo lang tapos, "Oy, nandito ako guys sa ano," 'di ba? So, 'yun ang pagkakaalam nila, no? Tapos umuo naman yung staff daw nila. However, later that evening, nung ni-review daw yung CCTV, we discovered that the activity was not a casual vlog, but an organized video shoot complete with lights, tripods, cameras, and other production equipment. So parang nag-shooting na, siguro project sa school to, no, na may scene na kailangan na nasa cafe. This setup was done without any formal coordination or permission from our management. So hindi man lang daw nagpaalam, 'di ba? Baka naman kahit magpaalam hindi nyo kasi papayagan. Pero dapat talaga nagpapaalam. Kung hindi pumayag, wala tayong magagawa, 'di ba? Kailangan ba sa scene 'yon? Kasi ayon mamaya, no, tingnan natin kung ito ba ay tungkol sa school project nila sa filmmaking or what, 'di ba? During their stay daw, inoccupy daw halos lahat ng lamesa. Tapos nakisaksak sa mga yung doon sa ano, yung mga gamit nila nakisaksak sila doon. Pati yung mga ilaw, no, yung kailangan sa shooting. Tapos binlock daw yung mga essential areas katulad ng service water dispenser at yung walkway, which affected the flow of customers inside and outside the cafe. Oo nga naman. 'Di ba? Nagiging abala, no? Some guests were observed feeling uncomfortable and or hesitant to move around due to setup and noise. 'Di ba? To make matters worse, yung iba daw doon ay nasa labas, binablock na daw yung entrance kasi sobrang dami siguro nito. And lying down on the walkway, causing inconvenience to a customer who had to adjust and squeeze their way in just to enter the cafe. Sabi ganun dito. We want to emphasize that this happened on a Sunday, a day that we prepare extensively for as it is one of our busiest and most crucial days of the week. Oh, kasi kalimitan, 'di ba, sa Sunday walang trabaho, gusto ng tao mag-relax. Siguro, 'di ba? Mall punong-puno ng Sunday eh. Kaya kung mapapansin nyo, pag Sunday, walang empleyado ng mall ang day off. Usually, yung mga manager magde-day off yan Lunes.
Kasi patay ang ano patay ang business pag Lunes sa mall Hindi naman patay as in patay pinakamababang sales sa mall Lunes Kasi pag yung mga ganitong mga pang-family na establishment, yan sa Sunday talaga yan pumapalo Kasi nga walang pasok, 'di ba? So, from 3:50 to 7:45 PM during our cafe peak hours, the group conducted their shoot while ordering only around 1,550 worth of drinks. Yet utilized the space for almost 4 hours. 4 na oras, Siyempre, the aircon pa yan. Tsaka, we wholeheartedly understand and appreciate creativity. We love seeing our cafe being part of people's stories, projects, and milestones. But as much as we want to support that, we also have we also have to protect the comfort and experience of other customers and the effort of our hardworking team who keep the cafe running smoothly. Alam mo, mas maganda diyan kinausap nila tapos nirentahan nila ng isang araw, no? Baka pumayag pa kaya lang, or nirentahan nila, let's say, half day, from 9 AM to 12. Halimbawa, ganun, Kailangan bayaran mo yun. Depende ko sa mapagkakasunduan kaysa yung ganyan. 'Di ba? Sabi ganun dito, ah, it's just it's just sad to realize that if this happened in a big cafe chain, everyone would immediately follow the rules and respect the policies. But when it's a small startup cafe like ours, people often assume it's fine to bend or skip those rules. We may be a small businesses. We may be a small business, but our space deserves the same level of respect, professionalism, and courtesy as any other establishment. Sa mga makakabasa daw nito, tatagalugin ko sana laging mag-ask ng permission before ka mag-shoot, before filming sa loob daw nila. We are always open to collaboration and creative projects, but we ask that they be done with proper coordination and respect. Wag naman yung biglaan. The Hako Cafe was built from humble beginnings with so much love, sacrifice, and passion poured in every detail. We do our best to make our guests feel welcome and comfortable every single day. All we ask in return is a little mindfulness and the same respect we give to others. Thank you for understanding. Ito yung mga picture. So, dumating sila 3:50. No? Siguro nagpaalam. Pwede ba kami mag-shoot? Tapos nag-order sila around 4:14. Medyo okay pa naman, no? Around 5:30 PM, more of them started nagdating. The issue was most of them didn't order anything. Our staff politely asked if they could stay only on the couch area since they were already spread out everywhere, taking up tables that paying customers could have used, 'di ba? Oo nga naman. Siguro hindi kayo gaganyan kung lahat 'yan ay umorder Dahil unang-una parang lalabas okupado nyo lahat So, kung iilan lang sa inyo yung umorder, nakakahiya naman. After a while, they only ordered 3 additional drinks but still occupied large portion of the cafe. Diba? And even charged their phones on the other side of the cafes despite knowing that other customers might sit there. They also used up all the charging ports in that area. Grabe naman ito. Grabe naman. At one point, one of them asked our staff, "Pwede po bang makisaksak?" Our staff said yes, trying to be accommodating. But later on, she got confused because their phones had already been plugged in and charging all over the cafe for quite some time.
To her surprise, the students started setting up lights and other filming equipment, turning the space into what looked like a mini movie set. Hindi, actually, may mga magsasabi, no, bakit niyo pinigilan? Oo nga naman, ano, bakit niyo pinigilan? Siyempre, sometimes, no, pag nag-set up na ng ganyan, parang nakakahiya na rin kasi eh. 'Di ba? Siyempre, alam mo yon. Ako, isa sa kahinaan ko yan eh, yung kahiyaan eh. Yung nahihiya na akong pagbawala. Yung halimbawa, lalo na pagdating sa customer, no, may mga nangyayaring ganyan na for example, meron kaming binibenta na rocking chair. Sa Ace Hardware may rocking chair na binibenta, no. Nakalagay doon, bawal umupo. Tapos bigla may uupo na lola. Eh syempre, nakakahiya naman na, alam mo yon, 'di ba? Lalo na kung yung si lola ay mabait pa sa'yo, 'di ba? Ay anak, susubukan ko lang ah. Kaya hindi pinapaupo kasi yun sometimes pagka, malalaspag kasi eh, yung mga display. Pagka, okay lang kung talagang bibilhin na, yung babayaran talaga tapos ano, eh bigla may umupo na lola na mabait naman, 'di ba? Ako kahinaan ko yun, hindi ko maano-ano yun eh, 'pag mabait. Tapos halimbawa yung pag sa store namin, 'pag may nabasag, 'di ba? Eh mabait naman, "Anak, sorry, hindi ko sinasadya." Pero ano ha, sa rule halimbawa 'pag nasa store kayo, 'pag nakabasag kayo, halimbawa natabig niyo ano, dalawa kasi yung uri ng ano eh, ng pagkakabasag sa loob ng store eh. 'Pag natabig niyo yung halimbawa naka-display na naglalakad kayo, natabig niyo, nabasag niyo, wala kayong pananagutan dun. Hindi niyo puwede niyong i-insist na hindi niyo babayaran. Kasi lalabas yon, as per DTI, reckless silang mag-display eh. Ibang-iba yung halimbawa, yung item, no? Halimbawa ito, naka-display, hinawakan mo, tapos nailaglag mo. Iba yon. Pero kung halimbawa ito yung naka-display, naglalakad ka tapos nasagi mo, nabasag, hindi mo pwedeng bayaran. Pero sometimes sa amin, ano, ako kaya ko kasing palusutin yun. Ano, ako yung manager eh. Siyempre, alam mo na, sa decision ko rin naman mapupunta yun. Pero ang rules talaga, ah, pag kasalanan ni customer, hinawakan niya, tapos nabasag niya, babayaran niya. 'Di ba? Eh may nangyari, may isang lola, no? Tumitingin siya ng, I think, bumbilya yata yon. Tinitingnan niya, binabasa niya kung ano yung wattage. Eh, yung bumbilya niya, yung LED kasi, na, yung mga LED ngayon, kahit na i-bounce mo yan, hindi mababasag yan eh. Pero yung mga incandescent, or yung, ano, yung CFL ba yon? Kalimutan ko ng tawag dun eh. Yung mahahaba, yun kasi yung tinitingnan ni Lola kung ano yung, ano, watts. Eh, nabitawan niya, nabasag. 'Di ba? Supposed to be, kailangan bayaran niya yon. Ang problema, syempre, mabait sa akin, ano, alam mo, ito yung gusto kong, ano eh, na hindi mo kayang anuhin. Lalo na pag kumikislap-kislap pa yung mata sa'yo, na, ay anak, sorry. Anak, hindi ko sinasadya, anak. Eh, ano lang ang pera ko. Eh, syempre, alam mo naman, nanay, 'di ba? Malapit ako sa nanay ko. Shout out, mommy. Malapit ako sa nanay ko. Eh, wala, gagawin ako. Sige, lola, walang problema. Pero kung tutuusin, pwede ko igiit yon. Pero kung bastos ang customer, maangas, siya na nga yung may kasalanan, siya pa yung maangas, ilalaban ko talaga yon. Kaya ano eh, ah, pagdating sa mga ganyang bagay kasi, halimbawa, ikaw na yung nakaabala, ikaw na yung maging mabait. 'Di ba? I mean, sometimes kasi ano eh, minsan tayo na nakakaabala, tayo pa yung maangas. Kaya hindi mo masisisi, aangasan ka rin pabalik eh. 'Di ba? So, ito, no, siguro nice naman itong itong mga estudyante kaya napagbigyan, kaya lang hindi sana ganito, 'di ba? Maging sensitive din naman. Kahit pa sabihin mong, hindi naman kami binawalan eh, hindi naman, kahit na,
sa part niyo na lang na maging sensitive din kayo. Ano ba wait lang, ah, ano ba ito, shooting sa filmmaking? Parang movie set daw, eh. Sa totoo lang hindi niyo na kailangan mang-abala yan, eh, kung talagang magaling yung direktor, yung tatayong direktor, kung magaling, puwede kayong mag-improvise dun sa bahay niyo, eh, na magmukhang ano yun, magmukhang cafe, eh. Hindi niyo kailangan mang-istorbo sa ibang ano, establishment, 'di ba? Kung gusto niyo ng authentic na feel, dapat ano, yun nga makipag-coordinate kayo or kung hindi puwede kayong mag-improvise sa loob ng bahay niyo, eh. Mag-set up lang kayo ng table dun, tapos 2 upuan, tapos maglagay lang kayo ng yung bulaklak kunyari dun sa lamesa, tapos bumili na lang kayo ng kape ng kape na yung kunin niyo na lang yung baso nila tapos yun lang gamitin niyo. Magiging coffee shop na yung ano nun, eh. Hindi niyo na kailangan mang-abala ng ganyan, eh, 'di ba? Ayan, oh, nag-set up na kayo diyan. Tapos sabi dito, "At that point, it became clear that they weren't just casually hanging out. They were actually filming a whole project in our cafe without any proper coordination or permission. They are also crowded near our services water dispenser, which added to the chaos. At this point, things were getting completely out of hand. They started blocking the cashier area, making it hard for the customers to line up or place their orders. Some customers even felt too shy or uncomfortable to approach the counter. A few decided to just leave instead of ordering." Yun na masakit, loss of sale. 'Di ba? Kaya ako nung nag-manager ako dun sa Ace Hardware, ayoko nung may sumasayaw-sayaw sa harap. Ayoko nun talaga. Yung ibang manager yung sa harap ng store nila may sasayaw-sayaw, ayoko nun. Alam mo kung ba't ayoko nun? Kasi ako naranasan ko 'yan sa SM Appliance Store ano, napadaan ako. Bibili kasi ako ng ano, ng TV that time, Dax. Yung maliit lang, yung pang-bahay lang, 'di ba? Bibili ako ng TV, eh, alam mo 'yun, yung parang ayaw mong mabasag yung sayawan nila, hindi ka na tuloy-tutuloy, 'di ba? Natuloy akong bumili sa ano, sa dep store na lang. Kasi may TV pa nun dati sa dep store, eh. May parang ano pa sila doon, eh. Sayang yung ano, sayang yung benta. Kaya ako hindi ko talaga in-encourage yung mga sumasayaw-sayaw, 'di ba? Yung mga may nagsa-suggest sa'kin na, "Sir, sayaw tayo." Eh, hindi. Walang papasok sa'tin siyempre yang mga customer na yan mahihiya yan na basagin kayo dun sa formation niyo. Walang bibili sa'tin pagka gano'n, pagka may sasayaw-sayaw. Kaya never kong pinagawa yun, eh. Kahit pa sabihin mo na may maiiwang tao dun sa loob, siyempre kung iba-block niyo yung daan, sasayaw kayo dun. 'Di ba alam niyo yun? Yung mga sa harap ng ano, sa harap ng mga affiliates ng SM, yung Toy Kingdom, Watsons dati meron, eh. Ewan ko lang kung nagkaroon ba Watson? Hindi. Ang nakita ko diyan Hypermarket, Ace Hardware, Toy Kingdom, SM Appliance, 'yan. Ang nagpauso niyan Mega Mall, eh, yung sayaw-sayaw na 'yan, eh. Akala nila nakakatulong 'yun, eh. Oo, pagtitinginan ng mga tao. Pero walang papasok sa'yo habang sumasayaw kayo dun sa harap. Kahit napagalitan ako, nagdirektiba yung area manager, hindi ko talaga gagawin. Kasi ano yun, eh, matigas ang ulo ko, eh, 'no, pero hindi nakakatulong sa benta yun, eh. Kasi ang inaano mo dun, yung loss of sale. Kasi ang rule ko, kapag may pumasok na customer sa establishment, kailangan may bitbit yan palabas. Hindi naman yung shoplifting, Iba naman yun. Kailangan meron siyang nabili kahit isang item man lang 'pag pumasok sa loob, 'di ba? Even left their belongings, chargers, phones, and other items on the top of the dispenser.
and unoccupied tables. Grabe, no? At this point, some customers decided to leave early because the setup and the area were already too noisy. The group went on to occupy almost the entire cafe's dining area, making it difficult for new customers to find seats or enjoy their stay. Diba? Tapos sa labas, oh putya, ano to? And this is something I honestly can't accept. When our staff went outside, they saw that all the students were hanging out right outside the cafe. It looked like an entire classroom gathered there, as if they were waiting for the subject. Binablock na yung daan, ano? Diyos ko naman. Some of them were even blocking the entrance and the few were lying down on the walkway, making it difficult for customers to enter or leave. Grabe to, men. 'Di ba sometimes, no? Hindi, alam ko yung ganyan. Yung ako, kami, no? Nararanasan din namin yan sa pagbablog. Alam nyo ba na nung bago mag-Halloween, naghahanap kami ng location. Ang unang Halloween special sana namin, as vlogger na to ha, ang unang Halloween special sana namin, pupuntahan namin yung isang hotel sa Cubao na may pinatay. Magi-stay sana kami doon. Ang problema, ayaw nung nakikipag-coordinate kami, ayaw. Ang gusto lang namin malaman, alin sa room na yon yung may pinatay. Tinatanggi na, kahit na doon sa footage ng balita, hotel nila yon. Pati yung mga nagbebenta sa labas, hotel nila yung tinuturo na may namatay, ayaw pa rin nilang aminin. Wala kami magagawa, ayaw eh. 'Di ba? Kahit na sinabi ko na babayaran naman yung pag-stay dun sa mismong kwarto na yon. Wala kami magagawa, ayaw eh. Ganun talaga, 'di ba? Kaya hindi natuloy yun na bumagsak kami dun sa damuhan. Dun sa damuhan naman, sobrang damo naman yun, may mananakmal na king cobra dun. Kaya napunta kami dun sa mansion ni Don Ramon sa salamat sa Pampanga Boys. 'Di ba? Sila yung tumulong sa amin. Anyway, yan lang po mapapag-usapan natin mga kababayan ko. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.